Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Mildred, 50 anyos, at kasalukuyang nakatira dito sa Laguna. Isa sa mga libangan ko ang manood ng Sumasa Puso sa Facebook page ng inyong himpilan. At dahil sobra niyo akong tagahanga, naisip ko magbahagi na rin ang aking kwento. Lalo na't nakasisiguro akong marami na ang nakaranas ng mga pinagdaanan ko at ng aking pamilya. Hayaan niyong umpisahan ko ito, may 30 taon na rin ang nakalilipas. May nobyo ako noong mga panahon na yon, si Ronald. Magkarelasyon na kami nung nasa kolehiyo pa lang at nagtuloy-tuloy na hanggang sa magtrabaho na kami. Masasabi kong si Ronald ang dahilan kung bakit kami tumagal ng maraming taon. Magaling magdala ng relasyon si Ronald. Mataas ang kumpiyansa sa sarili. Alam niya kung anong gusto niya. May direksyon ang buhay. At maagap gumawa ng paraan kapag may problema o kung anumang aberya. Hindi uso sa kanyang magpaligoy-ligoy. Bawat hakbang niya ay may layunin. Kaya naman may tiwala ako sa kanya bilang isang babae. Alam kong hindi niya ako pababayaang mapahamak o masaktan. Naku, anong oras na? Kanina pa naghihintay si Ronald. Buwisit naman kasi tong boss ko. Ang daming pahabol. Teka, andito na ako sa restaurant. Saan na si Ronald? Ay, ayun! Ronald! Ronald! Pasensya na, nahuli ako. Yung boss ko kasi... Bakit ang tagal mo? Sapan 5:30, lagpas 6 na ho. Yun na nga yung sasabihin ko. Yung boss ko kasi ang dami-dami pang pinapagawa. Sana sinabi mo na lang yung karapatan mong umalis ng 5 dahil hanggang doon lang yung oras sa bayad sa'yo. Ronald naman, alam mo namang hindi pwede yung ganun. Di nasasante ako sa pagiging bastos ko. Ano ka ba? Hindi pagiging bastos yun. Ang tawag doon pagiging matalino. Ha? Alam mo, hirap sa'yo. Di ka marunong humindi sa tao. Gustong gusto mo kapag natutuwa sila sa'yo. Kapag pinupuri ka. Teka nga. Ayos ka lang ba? Oo, alam kong nahuli ako sa oras ng usapan natin pero parang sobra ka naman ata magalit sa akin. Kung ano-ano na yung sinasabi mong hindi maganda. Gusto mo bang umalis na lang ako? Sabihin mo lang alis ako. Mag-usap na lang tayo kapag... Visit kasi yung mga tao sa bahay. Sabi na eh. May ibang dahilan yung inis mo. Ano bang nangyari? Kung hindi ba naman kasi isa't kalahating pulpul tong kuya ko. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Kuya mo yun. Kuya. Parang ako pa nga yung mas panganay sa amin eh. Alam naman nilang tatrabaho ako. May sarili akong hanap buhay. Pero sa akin pa rin napapasa yung pag-aasikaso sa warehouse. Alam mo namang marami kaming sinusupply na maliliit na tindahan, di ba? Oo. Di kalat-kalat yung inventaryo. Ako pinag-ayos. Tapos pati pakikipag-usap doon sa mga sinusupplyan namin, ako rin. Pati yung pagpapasweldo sa mga tao, ako pa nag-aasikaso. Ba naman yan, Mildred? Katwiran ni na Papa, hindi daw kasi kaya ni Kuya mag-isa. Baka nga ganun. Baka kailangan talaga nila... Hindi Kung ganun ang sitwasyon nila, hindi humanap sila ng ibang tauhan. Mag-hire sila. Basta bahala sila mag-isip. Hindi yung ipapasa nila sa akin nang wala akong kamalay-malay. Ronald, anong magagawa natin? Napakagaling mo kasi at maaasahan. Kung alam nilang hindi mo kakayanin, panigurado kukuha sila ng ibang tao. Kaso lahat ng ipagawa nila sa'yo, natatapos mo ng maayos. Kaya malaki ang tiwala nila sa'yo. Dapat nga matuwa ka pa kasi alam nilang meron silang anak na maaasahan. Ayun na nga yung problema. Alam kasi nilang nandyan lang ako. Kaya hindi sila gumagawa ng paraan para mas maging maayos yung pagpapatakbo ng negosyo nila. Kaya alam mo, ito
Matagal-tagal ko na rin ito napag-isipan. Ano? Alis na ako sa amin. Tingin ko saka lang sila kikilos kapag hindi na nila ako mahagilap. Bubukod ka na? Tayo, bubukod na tayo. Tayo? Oo, tayong dalawa. Ronald, kung iniisip mong makikipag-live-in ako sa'yo, pues Di magpakasal na tayo. Ronald, Mildred, seryoso ako. parang hindi naman ata nakakakilig yung pag-aaya mo sa akin ng kasal. Magpapakasal tayo para lang makaalis ka sa inyo? Tama ba yun? Mildred, hindi ganun yun. Hindi ba ilang buwan na natin pinag-uusapan yung kasal? Ikaw nga tong panay yung parinig sa akin eh. Oo nga. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Makinig ka. Hindi kita niyaya para lang makatakas ako sa mga responsibilidad ko sa bahay. Matagal na talaga kitang gustong ayahin magpakasal. Pero aminin ko, naapura lang ng konti. O natulak lang kumbaga. Dahil sa mga problema ko sa bahay. Ronald, Mildred, wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Wala nang iba. At papakasalan kita dahil mahal kita. Yun ang numero unong dahilan. Na bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka ba? hindi naman sa ganon. Siyempre gusto ko rin magpakasal, alam mo yan. Kaso wala pa tayong ipon. Oh, akala ko ba ayaw mo ng engrandeng kasal? Siyempre hindi para sa kasalan mismo, kundi para sa bubuuin nating pamilya. Hindi naman kailangan yung malaking pera para magsama. Di umupa lang muna tayo ng maliit na apartment. Tapos, saka tayo mag-ipon ng mag-ipon. Pag pinagsama naman natin yung sweldo natin, higit pa para sa buwan ng gastos natin. At saka, hindi muna tayo mag-aanak syempre, no? Hindi agad. Saka na kapag lumaki-laki na talaga yung mga sweldo natin. Oh, ano sa tingin mo? Sigurado ka ba, Ronald? Yan ba talagang gusto mong gawin? Oo naman, Mildred. Baka nabibigla ka lang dala ng inis mo sa pamilya mo. Mildred naman, ikaw na mismo ang nagsabi. Magaling at matalino ako. Hindi ako gagawa ng desisyon na ikakapahamak natin dalawa. Kahit may pinagdadaanan ako, kaya ko pa rin mag-isip ng matuwid. Hindi ako nagpapadala sa emosyon, alam mo yun. Kaya naman magtiwala ka lang sa akin. Ito yung nararapat nating gawin. Napangako ko sa'yo, ang magpakasal ka sa akin, ang pinakatamang desisyon na magagawa mo sa buong buhay mo. Tony, iba nga pala ang lahi ni Ronald. Hindi ko na sasabihin kung ano pero sa ibang bansa siya ipinanganak. Pumunta lang siya ng Pilipinas nung 5 taong gulang na siya. At dito na sila tumira ng kanyang pamilya. Sila yung klase ng pamilya na magaling pagdating sa pagninegosyo. Halos lahat ng lalaki sa angkan nila ay may kanya-kanyang tindahan ng mga produktong inaangkat pa mula sa iba't ibang bansa. May kaya sila kung maituturing, pero hindi mo ito mahahalata dahil simple lang ang pamumuhay nila. At dahil nakita ko ang pagiging porsigido ni Ronald, pumayag akong magpakasal sa kanya. Maayos naman ang pagsasama namin hanggang sa nabuntis ako nang wala sa plano. Naging masaya naman kami sa pagdating ng panganay naming si Brian. Pero hindi pala talaga biro ang gastos kapag may anak ka na. Lalo na nung kinailangan kong mag-resign sa trabaho para matutukan ang anak ko. Ayaw kasi ni Ronald na yaya o ayaw niyang kumuha ng yaya o kasambahay. Bukod sa dagdag gastos, wala siyang tiwala sa ibang tao. Tumagal ng ilang taon ang pagiging mahigpit namin sa pera. Nagdesisyon na rin kasi si Ronald na kumuha ng sarili naming bahay bago ako manganak noon. Para daw hindi napupunta sa wala ang inilalabas niyang pera para sa renta. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala para kay Ronald. Hindi siya nagkukulang sa mga pangangailangan namin. Pero nakikita ko sa kanya ang hirap bilang haligi ng tahanan.
Siguradong matutuwa si Ronald nito. Ang tagal-tagal na nung huli siyang nakakain ng luto kong nilagang baka. Mildred! Ay, Ronald! Lika na! Upo ka na. Kakain na tayo. Masarap ulam natin ngayon. Paniguradong tataob ang kaldero ng kanin sa'yo. Pango ah. Teka, nilagang baka ba yan? Aha. Seryoso? Halika na, kain na tayo. Asan yung kanin? O ito. At ito na ang nilagang baka. Wow! Siyempre, ginawa na kita ng paborito mong sausawan. Patis na may kalamansi at sili. Mildred, grabe ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Alam mo yung pagod na pagod ako galing trabaho tapos uuwi ako sa ganito kasarap na hapunan. Grabe, walang tatalo. Salamat Mildred ha. Salamat talaga. Buti naman at napasaya kita. O, kain na tayo. Sige. Sarap. Teka, hihigop lang ako na sabaw. Sarap. Teka, ba't mo nga pala naisipan magnilaga ngayon? Tsaka kompleto sa regados pa ha. May repolyo, pechay, saging, tsaka mais. Teka, di ka ba napamahal sa pamamalengke? Hindi naman. Mukha namang aabot tong ulam hanggang bukas eh. Walang kaso sa akin yan. Alam mo, pinaka-paborito ko yung nilagang baka. Ang totoo niyan. Meron kasing magandang nangyari ngayong araw. Kaya naisipan kong gawing espesyal yung hapunan natin. Talaga? Ano meron? May maganda akong balita. Teka. Huwag mo sabing buntis ka. Hindi nga, buntis ka? Sira. Ronald naman, alam mo namang nag-iingat tayo dahil hindi pa napapanahon para mag-anak ng isa pa. Ano nga? Ano yung magandang balita? Nitong mga nakaraang buwan kasi sumailalim ako sa iba't ibang mga interview. At kanina, nakatanggap ako ng tawag. Natanggap ako sa isa sa mga inaplayan kong trabaho. At wag ka, Ronald, yung trabaho pa na pinakamahirap makuha sa lahat ng inaplayan ko. Kasi hindi na ako dadaan sa pinakamababang posisyon. Diretso na ako bilang supervisor. Kasi tiningnan naman nila yung work experience ko at Sino may nakita sabi nila... sa'yo maganap ka ng trabaho? Wala, naisip ko lang. At hindi mo talaga pinalam sa akin? Kasi nga gusto kitang sorpresahin. At sa tingin mo nakakatuwa yung sorpresa mo? Teka, Ronald. Hindi ka ba masaya? May trabaho na ako. May trabaho na yung asawa mo. Madadagdagan ng pasok ng pera sa atin. Hindi ka na mahihirapan sa mga gastusin dito. Ano ka mo? Hindi ba ako masaya? Talaga nagawa mo bang itanong sa akin yan? Pagkatapos mo maglihim sa akin? Ronald, wala naman akong ginawang masama. Maalis-alis ka pala ng bahay para maghanap ng trabaho. Sino palang naiiwan sa anak natin? Siyempre, sinasama ko siya minsan. Sinasama mo pa yung bata sa kalokohan mo? Ha? Anong kalokohan? Tsaka hindi naman palagi. Kapag may interview ako, pinapapunta ko si Ate Ces kasama yung pamangkin kong si Via. Dalawa silang nagbabantay kay Brian. Kita mo na? May pagkakataon pa palang inaasa mo sa iba yung anak natin? Hindi ko inaasa sa iba yung anak natin. Ronald, ano ba? Hindi naman ako buong araw wala sa bahay. 2 hanggang 3 oras lang tapos andito na ulit ako. Paano pag nagtrabaho ka na? Paano na? Saan mo dadalhin yung anak natin, Aber? Ano, isasama mo sa opisina mo? Ipapabantay mo sa kamag-anak mo? Yun na nga sana yung susunod nating pag-uusapan kung hindi ka naghuramentado agad. May 2 linggo mahigit pa bago ako mag-umpisa sa trabaho. Pwede tayong humanap ng... Nang ano, Yaya? Nakatulong? Tanga ka ba, Mildred? Ano? Ano? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Magtatrabaho ka tapos iiwan mo yung 3 taong gulang nating anak sa estranghero? Paano pag may masamang mangyayari, ha? Paano pag sinaktan nila yung anak ko? Paano pag pinagnakawan nila tong bahay natin? Anong gagawin mo, ha? Ano? At hindi malabong mangyari yun, Mildred. Alam mong hirap sa'yo? Hindi ka na nga nag-iisip, makasarili ka pa. Ronald, sumusobra ka na ha? Hindi na maganda yung mga nasasabi mo sa akin. Talaga? Para matauhan ka. Hanap-hanap ka ng trabaho, hindi mo man lang ako inunsulta kung papayag ako. Gusto ko lang namang makatulong. Dahil aminin mo man o hindi, alam kong hirap ka na. Magsasabi ako kapag kailangan ko ng tulong. Bakit may narinig ka ba sa akin, ha? Meron ba? Hindi ka naman kasi umaamin sa akin kapag nahihirapan ka eh. Nahihirapan lang ako, Mildred.
Pero hindi ko sinasabing hindi ko kaya. Oo, may mga utang ako pero kayang-kaya kong bayaran yon. Kaya kong gawa ng paraan. Hindi ako mahina gaya ng iniisip mo. Hindi ko naman sinabing mahina Sa ka. ginawa mong yan, hindi mo pa ba pinapamukha sa aking mahina ako? Ha? Nawala kang tiwala sa kakayahan ko? Ronald, gusto ko lang makatulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mildred. Hindi ba naiintindihan yun, ha? Kung gusto mo akong tulungan, pumirmi ka lang dito sa bahay. Alagaan mo yung anak natin. Asikasuhin mo kami. Hindi yung dadagdagan mo pa yung iniisip ko. Gawin mo yung trabaho mo bilang asawa at ina. At wag na wag mong pangihimasukan yung mundo ko bilang tagataguyod ng pamilyang to. Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Mildred. Ano? Oo, naiintindihan ko. Bukas na bukas din, tawagan mo yung kumpanyang sinasabi mo. Sabihin mo hindi ka natutuloy. Maliwanag? Oo. At wag mo na sanang uulitin to, ha? Huwag kang gagawa ng kahit ano sa likod ko. Ipaalam mo sa akin kung may balak kang gawin. Dahil ako ang padre de pamilya. Sa akin nakasalalay ang kinabukasan natin. At hindi ako papayag na malagay tayo sa alanganin dahil sa pagiging irresponsable mo. Tony, yun ang kauna-unahang beses na nakita kong galit na galit si Ronald. Alam ko namang may mali rin ako. Dapat kinonsulta ko muna siya bago ako gumawa ng kahit anong hakbang. Siguro ng mga panahong yun, sadyang matindi lang ang kagustuhan kong makatulong sa asawa ko. Akala ko talaga ikatutuwa ni Ronald ang sorpresa ko. Pero ipinaalala niya sa akin kung gaano kahalaga ang papel ko bilang isang asawa at ina. Nakakapanghinayang lang dahil maganda sana ang pasweldo sa kumpanyang papasukan ko. At isa pa, gusto ko rin talagang bumalik sa pagtatrabaho. Gusto kong magdamit ulit ng pang-alis, bumiyahe araw-araw at sumweldo kada kinsenas. Huwag niyo sanang masamain, Tony. Masaya naman ako sa pagiging isang ina. Pero pakiramdam ko lang ay may kulang sa akin. Merong puwang na hindi ko alam kung paano punan. Kaya lang hindi ko na nahanap kung ano man ang kulang na yun. Dahil hindi na nga ako nagkaroon ng pagkakataong maghanap buhay gawa ng asawa kong si Ronald. Gusto niya kasing gampanan namin ang tradisyonal na papel ng mag-asawa. Ang tatay ang magtatrabaho, ang nanay ang mananatili sa tahanan. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, 2 na ang anak namin ni Ronald. Walang nagbago sa sistema ng pamilya namin. Ako ang nag-aasikaso sa mga anak ko. Si Ronald naman ang tanging gumagawa ng lahat ng desisyon. Lalo na pag may kinalaman sa pera at sa kinabukasan namin. Brian, nak, andyan na ang papa mo. Pumaparada na lang. Patayin mo na yung TV. Handa mo na yung sarili mo. Sige po, ma. Oh, ayos ka lang? Medyo kinakabahan po ako, may. Huwag kang mag-alala. Basta sabihin mo lang ang buong saloobin mo. Yung maayos at malinaw. At panigurado, may intindihan ng papa mo ang lahat. Paano po pag nagalit siya? Posibleng mangyari yon. Pero pwede rin namang sasama lang ang loob niya. O di kaya malay mo, pumayag siya sa gusto mong mangyari. Pag di po siya pumayag, Kaya nga dapat wag kang kabahan. Para mapaliwanag mo ng maayos sa papa mo ang plano mong gawin. Tsaka wag kang mag-alala, anak.
andito naman ako sa tabi mo. Magsanyasan lang tayo. Oh, tinatawa-tawa niyo dyan. Sali naman ako. Nald, may sasabihin sana si Brian. Baka pwede kanyang makausap. Ano yan? Tungkol saan? Kung hihingi ka ng dagdag sa allowance mo, wag na. Wag ka na mag-aksaya ng panahon. Sa susunod na taon pa, posibleng mangyari yon. Hindi naman tungkol doon, Nald. Teka, si Abby nasan? Nasa kwarto niya, gumagawa ng assignment. Oh, Brian, ano yan? Ano sasabihin mo? Sige na, anak. Pa. Bali, Ano? Ano? Masamang balita ba to? Bagsak ka ba? Hindi ka gagraduate ng high school? Uulit ka? Ano? Magsalita ka. Hindi naman ganon, Ronald. Sige na, anak. Nak, magsalita ka na. Pa, ano po kasi, gusto ko po sanang, gusto ko pong, Sus, kung ano man yung sasabihin mo, hindi ako payag. po, Ronald naman, hindi mo pa nga naririnig yung sasabihin ng anak mo eh. Ngayon pa nga lang, parang hindi na siya sigurado sa sasabihin niya. Pag wala siyang lakas ng loob para magsalita, malamang sa malamang hindi rin niya mapapanindigan kung ano man yung gusto niyang sabihin. Brian, nak, sige na, magsalita ka na. Inaantay ka ng papa mo. Wag na, Mildred. Nagsasayang lang tayo ng oras. Ang mabuti pa, maganda ka na lang ng konting merienda at ng... ayoko pong maging abogado. Sus, di mo pa nga nasusubukan, umaayaw ka na. Sige na, Mildred. Kumuha ka Ayoko na pong makakain. maging abogado, pa. Hindi po yun yung pangarap ko. Mas gusto ko pong mag-aral ng fine arts. Yun po ang pangarap kong pag-aralan, matagal na. Fine arts? Opo. At ano trabaho naman yung magagawa mo sa fine arts na yan, Aber? Marami po. Pwede ko pong ituloy sa photography. Pwede sa architecture o sa interior design. Pwede rin po ako maging illustrator ng mga libro o kung ano man. Tsaka pwede rin po akong gumawa ng mga sarili kong paintings o art na pwede ko pong mabenta. Sa madaling salita, magiging pintor ka. Maghihintay ka ng pagkatagal-tagal na panahon bago kumita ng pera, ganun? Pa, wag nyo naman maliitin yung kursong gusto ko. Marami pong pwedeng marating yung mga nakapagtapos ng fine arts. Gaya po ni Tito Ferdinand. Ay, yun naman pala. Na-impluensyahan ka lang na magaling kong kapatid. Kahit po yung tatay nung isa kong kaklase, nagtapos din po siya ng fine arts. Meron na siyang sarili niyang photography studio. Pati po yung kapatid ng teacher namin na kilala... Teka. Matanong nga kita. Yung kapatid ko, yung tatay ng kaklase mo at yung kapatid na kung sino-sino, sila bang magpapasweldo sa'yo, ha? Sila ba yung kikilos para sa'yo? Sila ba yung magpapatakbo ng buhay mo? May pakialam ba sila sa kinabukasan mo, ha? Pero pa... Abuga siya ang kunin mo. At hindi kung ano-anong kurso yun na pakiramdam mo ay nararapat sa'yo. Bata ka pa. Anong alam mo sa pangarap-pangarap na yan, ha? Subukan mo na bang mamuhay sa totoong mundo? Hindi pa, di ba? Pa, ayoko po maging abogado. Hindi mo pa alam kung anong gusto mo at ayaw mo. Brian, wala ka bang alam? 16 ka pa lang. Nananaginip ka lang ng Pa gising. naman! Pakinggan nyo naman po muna sana ako. Ako ang pakinggan mo. Dahil ako ang tatay mo. Mas ako nakakaalam kung ano yung makabubuti sa'yo. Mas makakabuti sa akin o mas makakabuti sa inyo? Sabi mo, ha? Halika dito, ha? Halika dito. Ulitin mo yung sinabi mo. Ha? Gusto niyo po mag-abogado ko para sa pera? Para maipasok kong pera dito? Brian, huwag kang magsalita ng ganyan. Bastos kang bata ka. Ha? Brian! Ronald naman, bakit mo sinampal ang anak mo? Malakas na ang loob ng anak mo, ha? Ha? Malakas na ang loob mong labanan ako, ha? Ha? Ano? Ha? Matapang ka? Ha? Ronald, huwag mong itulak ang anak mo! Matapang ka eh. Ha? Gusto na akong labanan eh. Huwag mong patulan si Brian, utang na loob. Bata lang yan. Bata? Magsintangkad na nga kami, oh. Brian, sige na. Umakyat ka na. Hoy, Mildred, di pa kami tapos mag-usap, ha? Doon ka muna sa kwarto mo, anak. Hindi, dito ka lang. Umakyat ka na, anak. Opo. Sabing dito ka lang eh. Ronald, tama na. Tama na. Ba't mo ba pinakakit yung batang yun na nag-uusap pa kami? Hindi na usap ang ginagawa mo. Sinasaktan mo na yung bata. Sinasaktan? Ano ba naman yung simpleng tulak lang? Yung sampal bago mo siya pinagtutulak. Anong tawag mo doon? Ronald, sabi ko sa anak mo, mauunawaan mo siya. Na hindi ka magagalit basta magtiwala lang siya sa'yo. Umasa yung bata na makakausap ka niya ng maayos. Pero anong ginawa mo?
Imbes na makinig, nagawa mo pa siyang pagbuhatan ng kamay. Pinatunayan mo lang na dapat ka nga nilang katakutan. Nakinig naman ako ah. Binigyan ko siya ng oras para magsalita. Pero hindi ibig sabihin no, na ipapayag ako sa kaibangan niya. Bakit ba ayaw mo? Kasalanan mo to eh. Ano? Ano kasing pinapasok mo sa kukote ng mga anak mo? Hinaya mo silang tumaliwas sa landas na pinatag ko na para sa kanila. Tingin mo ikakabuti nila yung pagiging konsentidor mo? Hindi ko sila. Huwag ka nang sumagot, babae. Buti naman at may takot sila sa akin. Para hindi nila maisipang gumawa ng kalokohan. Dapat gayahin mo yung mga anak mo eh. Hindi yung pasimple mong sinusulsulan yung mga bata para suwayin ako. Tony, bagay nga kay Ronald ang bansag na haligi ng tahanan. Binigyan niya kami ng magandang buhay. Maayos ang tirahan namin. At kahit kailan, ay hindi nakaranas ng gutom ang mga anak ko na sina Brian at Abby. Good provider siya, ika nga. Pero hindi ko masabing napakabuti niyang ama. Mahigpit kasi si Ronald. Sobrang higpit. Dapat masunod ang lahat ng utos niya. Bawal kang magkamali at bawal mong questionin ang mga desisyon niya. Pero minsan hindi ko alam kung tama ba o mali ang pamamalakad ni Ronald. Oo, may mga pagkakataong sumasama talaga ang loob namin ng mga bata. Kasi may mga bagay din kaming gustong gawin o subukan. Pero kalaunan, napapaisip din kami. Wala pa namang desisyon si Ronald na nagdala sa amin sa kapahamakan. Maayos ang buhay namin dahil sa pagsunod namin sa asawa ko. Ang problema, Tony, hindi maayos ang relasyon ni Ronald sa mga anak ko. Hindi ama ang tingin sa kanya ni na Brian at Abby. Sa halip ay isa siyang diktador, isang boss na bawal galitin. Katunayan, hindi nagagawang tumawa ng mga anak ko kapag kasama ang tatay nila. Sa tuwing namamasyal kami, tahimik lang ang mga bata. Hindi sila masaya kapag kasama ang ama nila. Kaya nga hindi maiiwasang magrebelde ng panganay ko, Tony. Sobrang miserable na kasi ni Brian sa bahay at lalo na sa eskwelahan. Paano nga naman siya gaganahang pumasok kung napipilitan lang siyang pag-aralan ng isang kursong tanging ama niya lang ang maliligayahan. Ma, O anak, si Papa po nasan? andun ata sa kwarto. Pag wala dun, baka nasa kusina. Ma, pwede ko po ba kayo makausap? Bakit anak? May kailangan ka? May gusto lang po sana ako sabihin. Ano yun anak? Teka, tulungan mo ako magtupi nitong mga paplansyahin ko habang nagkikwento ka. Yung mga pangalis mo, tupiin mo. Opo. O, akala ko ba may sasabihin ka? Ano ba yun? Ma, huwag ka sana mabibigla pero hindi po ako nag-enroll. Teka, anong sinabi mo? Anong sabi mo, nak? Eh, hindi ko po tinuloy yung pag-enroll ko sa huling semester. Ito po yung pera, ma. Anak, ba't mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Ma, ayoko na. Ayoko na po. Hindi po kasi ako masaya, ma eh. Ang bigat-bigat sa dibdib, ma. Kada pasok ko po sa eskwelahan, katakot-takot na dasal palagi yung kailangan kong gawin. Kulang na nga lang po kalit ka rin ko yung sarili ko para hindi ako ma-absent eh. Ma, ayoko na. Ayoko na po talaga eh.
Kunti na nga lang po, mababaliw na ako eh. Nak naman, pagtapos mo ng second year, 2 taon na lang. 2 taon na lang na. 2 taon, tapos ilang taon pa ulit sa law school. Tapos mag-aaral na naman po ako para sa bar exam. Ma, matagal pa yun. Ilang taon pa ako magdurusa, ma. Baka magpakamatay na lang ako niyan, ma. Diyos ko, huwag kang magsalita ng ganyan, Brian. Hindi magandang biro yan. Oh, ano na namang nangyayari dito? Ba't umiyak yan? Ano? Nagrereklamo ka? 2 taon ka pa lang sa kolehiyo, suko ka na? Nak, ako nang bahala kumausap sa papa mo, ha? Huwag mo munang sabihin sa kanya. Hindi ko po tinuloy yung pag-enroll ko pa. Brian! Ayoko na po sa kurso ko. Diyos ko po. Brian naman eh, sabi ko na sa'yo, ako nakakausap sa papa mo. Anong sabi mo? Pa, ayoko na po. Pagod na po ako eh. Wala kang utang na loob! Ha? Ha? Ayaw mo na mag-aral, ha? Ayaw mo na? Halika dito, ha? Halika! Ronald, saan mo dadalhin si Brian? Mama! Abi, doon ka muna sa kwarto. Ano ba nangyayari? Bakit kinakalit-kat ni Papa si Kuya? Buka sa kwarto mo, Abigail! Tama ka pa! Sige na, doon ka muna sa kwarto mo. Mama si Kuya! Saka bang bata ka eh? Ayaw mong sumunod, ha? Susunod kita dito sa ulo mo, ha? Pa, hindi ako makahinga! Ha? O yan! Umayos ka sa pamamahay ko! Brian! Punong-puno na ako sa'yo. Lahat ng kailangan mo binigay ko sa'yo. Binuhay kita binihisan. Pinakain, pinag-aral. Tapos isa lang yung hiling ko sa'yo. Ang ayusin mo yung pag-aaral mo. Tapos ayaw mo pang gawin. Brian, nak, kaya mo bang tumayo, ha? Tayo na, nak. Tumayo ka. Wala kang utang na loob. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte sa buhay. Di bale, malalaman mo rin yung kapag wala ka ng bahay. Pag wala ka ng pera at pagkain. Tapang-tapang mo. Alam mo kung sino kang may pinagmamalaki. Ronald, tama na. Hayaan mo kung kausapin muna si Brian. Nak, tumayo ka na dyan. Pumasok na tayo sa loob. Mildred, pwede ba huwag kang makialam? Away namin tong mag-ama. Umalis ka dyan. Ikaw ang pumasok na sa loob ng bahay. Iwan mo yung buwisit na batang yan. Ayoko! Kung ayaw mo, ha? Hindi mo pwedeng palayasin ang anak ko, Ronald. Pamamahay ko to, Mildred. Kaya ako ang masusunod. Bahay ko rin yan. Ako ang tatay, Mildred, kaya ako ang masusunod. Pues ako ang nanay at sinasabi ko sa'yo hindi mo pa aalisin ang anak ko. Ah, ganon. Pues sumama ka dyan sa anak mo. Ha? Gusto mong ipagmalaki sa akin na isa kang ulirang ina? O sige, gawin mo. Sumama ka dyan sa magaling mong anak. 2 kayong lumaya sa pamamahay ko. Tignan natin sa kayo pupuluting mag-ina. At huwag mong subukang angkinin tong bahay na to, Mildred. Dahil wala ka namang inambag. Ako ang bumili nito. Ako ang naghirap. At lahat ng gamit dyan sa loob, pagmamayari ko. Lahat ng nasasakupan ng bakurang to akin. Akin! Ako ang masusunod dahil ako ang hari. At ikaw, ha? Halika. Ha? Ronald, bitawan mo si Brian. Nasasaktan yung anak mo. Ano ba? Kung hindi mo kayang tanggapin yung mga sinabi ko, edi humanap ka ng ibang matitirhan. Tapos ang usapan. Ha? Ipakita mo sa akin kaya mo nang wala ako. Pag nagawa mo yon, baka ako pa yung humingi ng tawad sa'yo. Tony, tuluyan ang umalis ng bahay si Brian. At kahit mabigat ang loob ko, hinayaan ko na lang siyang lumayo. Sa tingin ko kasi ay mas magiging ligtas ang anak ko kapag malayo siya kay Ronald. Dahil napakalupit ng asawa ko, hindi siya marunong magpakita ng awa. Masyado siyang abusado sa kanyang otoridad dahil lang sa siya ang bumubuhay sa amin. Pero kasalanan ko rin siguro kung bakit kami napunta sa ganung sitwasyon. Dahil hinayaan ko si Ronald na kamkami ng lahat ng karapatan bilang isang magulang. Masyado akong nagtiwala sa asawa ko. Pumayag akong siya ang manguna sa amin. Inasa ko ang lahat sa kanya. Akala ko makakatulong ang pagiging masunurin ko at mababang loob.
yun pala ay yun din ang magdadala sa amin sa kapahamakan. Tony, ibang klaseng sakit ang naramdaman ko noong mga panahon na yun. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili kong anak dahil mahina ako. Wala akong kalaban-laban. Aminado akong hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Lalo kaming mahihirapan kapag kinalaban ko ang asawa ko. Dahil noong mga panahong yun, lahat ng meron ako ay galing din kay Ronald. May pera man ako, hindi rin ito sasapat para sa amin ng mga anak ko. Kaya simula nung umalis si Brian, unti-unti nang nawala ang pagmamahal ko para kay Ronald. Napalitan na ito ng takot. Ang tanging magagawa ko na lang ay magtiis pansamantala dahil meron pa akong isang anak na nangangailangan ng kalinga ng isang ina at proteksyon mula sa sariling ama. Tony, kinausap ko ng masinsinan si Brian. Sabi ko sa kanya, tapusin lang muna niya ang kolehiyo. At kapag nakagraduate na siya, sa kanya gawin ang kahit anong gusto niya. Huwag na siyang tumuloy sa law school gaya ng gusto ng papa niya. Basta ang importante, makapagtapos siya dahil ang diploma ang magiging sandata niya sa buhay. At kahit nakakahiya, dalawa kami ni Brian na humingi ng tulong pinansyal mula sa mga kamag-anak ko. Nangako na lang akong babayaran sila paunti-unti. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko yung gagawin. Basta ang importante ay makapag-aral ang panganay ko. Pero pinagpala pa rin kami, Tony. May ilang mga kamag-anak akong hindi na humingi ng kabayaran. Yung iba naman ay nagbigay ng napakahabang palugit. At sa paglipas ng ilang taon, napagtagumpayan ni Brian ang lahat. Nakapasok siya sa isang magandang kumpanya at meron na rin siyang binubuong negosyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero isang malaking pagsubok na naman ang dumating sa buhay namin. Nadiskubre namin na may sakit sa puso ang bunso kong si Abby. Kailangang operahan at 3 milyon ang kailangan para maoperahan ang anak ko. Hindi pa kasama doon ang iba pang gamutan at mga doktor. May ipon naman si Ronald pero hindi ito sapat. Marami naman akong naiisip na paraan para makalikom ng pera. Pero syempre, nasa asawa ko ang desisyon kung paano namin haharapin ang pagsubok na ito. Oh, nako, magkape ka muna. Salamat, ma. Hindi rin ako magtatagal. Baka mamaya dumating si Papay. Mamaya pa yun. Baka gabi na siya makauwi. Bali, ma. Ito po. May inaantay lang po ako na magbayad na kliyente. Ikaw ba may pera pang natira para sa pang-araw-araw mo? Meron pa naman po. Paano yung pambayad mo ng renta, pagkain mo? Ma, huwag na po kayo mag-alala doon. 4 kaming magbabarkada sa apartment. Saluhan kami doon kapag may nagigipit. Kaya paniguradong di ako magugutom. Basta sabihan mo ko, ha? Kapag wala kang pangkain, pumunta ka lang dito. Pagbabaunan kita ng pang-1 linggo. Ma, huwag niyo na po ako isipin. Kaya ko na po yung sarili ko. Ang importante ngayon, si Abby. Pasensya na, nak, ha? Nag-uumpisa ka pa nga lang gumawa ng sarili mong buhay, pero ito kami. Nangangailangan agad ng tulong. Naman? Ano mo mga ganyan-ganyan? Basta para sa'yo tsaka kay Abby, kahit ano ibibigay ko, ha? Basta makatulong akong gumana mga kalooban nyo. Pero syempre, kung tungkol kay Papa, ewan, makapag-isipan ko pa. O kaya kung magbibigay man ako, labag sa loob. Brian. Ma, papakatotoo lang ako. Papakatotoo lang po.
Kuya, Oh, Abby, sabi niya ikaw yung boses na naririnig ko eh. kumusta ka na? Ayos lang po. Ikaw talaga bunso, oh. Ba't ka nagkasakit, ha? Bale, malapit ka na maoperahan, gagaling ka na rin. Abi, huwag mong sasabihin sa papa mo na dumalaw si Kuya Brian mo, ha? Opo, ma. Oh, quiet ka lang, ha? Alam ko naman po yun, kuya. Oh, sige, ganito. Kapag magaling ka na, mag-iipon yung kuya mo para madala kita sa Japan. Diba, gusto mo makapunta sa Japan? Seryoso yan, kuya? Oo naman. Promise? Promise! Pupunta tayo ng Japan ni na mama. Pero, hindi natin sasama si papa. Ha? Ay, nako. Teka nga, ipaghahanda ko kayo ng merienda. Nasaan na kaya yung iba? Alam ko magkakasama lang yun eh. Oh, ano yung ginagawa mo? Andiyan ka na pala? Gusto mo na bang kumain? May nakaluto na akong ulam. Teka, bakit nakalabas yung mga mahalagang dokumento ko? Hinahanap ko yung papel ng kotse. Hinahanap ko sa kotse kaninang umaga, wala dun. Buti hindi ka nahuhuli. Yung titulo ng bahay, andito naman eh. Pero yung sa kotse ang nawawala. Ang tinatanong ko, Mildred, bakit mo pinapakailaman yung mga papeles ko? Ay, Ronald, naisip ko kasi baka kailangan magsangla o magbenta na tayo para mabuo yung perang kailangan natin para kay Abby. Yung kotse, pwede pa nating mabenta yon. Sabi ni Jojo, yung pinsan ko, makukuha pa raw yun ng 250,000. Ano ka mo? O kaya isangla muna natin tong bahay. Pwede kayang hindi yun eksaktong presyo nito? Kahit yung presyo lang nasapat para kay Abby, para hindi sobrang bigat bawiin. Pwede ba yun, Ronald? Paano ba ang kalakaran sa bangko? Ibalik mo yung mga papeles na yan. Ayusin mo. Kung paano mo kinuha, ganun din dapat pagkakabalik. Ha? Naisip mo? Nag-isip ka talaga? Nag-isip ka na sa lagay na yan. Bakit, Ronald? May mali ba akong sinabi? Yan ang hirap sa'yo minsan, Mildred. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang o tanga ka talaga. Ronald, Gusto mong ibenta yung kotse ko? Isang latong bahay? Nahihibang ka na ba? Gusto mong dispatchayin tong mga pinaghirapan kong ipundar na parang kala mo ipagmamayari mo? Ronald, ang akin lang naman, tumatakbo ang oras. Sabi nga ng doktor, habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon ni Abby. Hindi natin alam kung kailan biglang puputok ang ugat niya sa... At ang naisip mo talagang paraan na ibenta yung mga pagmamayari ko, ganun? Sino ka ba sa tingin mo para magdesisyon ng ganun, ha? Ronald, asawa mo ko. At kapakanan ni Abby ang dapat inuuna natin. Bingi ka ba nung kausap natin yung doktor, ha? Ang sabi niya, madadaan pa sa gamot. Sa sangkatutak na gamot na iniinom ng anak mo ngayon... Ikaw ang hindi nakikinig ng maigi. Yung gamot, pansamantalang remedyo lang yun. Pampabagal ng paglala ng kondisyon ni Abby. Pero hindi ibig sabihin nun eh, gagaling na ang anak natin. Operasyon, Ronald! Operasyon ang kailangan ng anak mo. At may hinahabol tayong oras, utang na loob. Pwes, kung kating-kati ka na paoperahan yung anak mo, edi ikaw ang humanap ng pera. Bakit di mo ibenta yung bahay ng magulang mo? Ba't mo dinadama itong sa akin? Ikaw ang umalis, ikaw ang magtrabaho. Mangutang ka! Ibenta mo kaluluwa mo, wala akong pake! Basta hindi mo gagalawin yung mga pagmamayari ko. Dahil akin to, Mildred. Akin tong bahay. Yung kotse, akin, ha? Akin? Akin, ha? Akin ang lahat ng to, naiintindihan mo? Ronald! Ronald, ano bang nangyayari sa'yo? Talaga ba? Mas mahalaga sa'yo ang material na bagay kaysa sa sarili mong anak? Sa sarili mong anak, Ronald. Nasa bingit na ng kamatayan yung anak mo pero namamatigas ka pa rin tulungan siya. Anong klase kang ama? Hindi na kita kilala, Ronald.
Iba ka na. Hindi ka na tao. Hindi ka tao. Tony, hindi alintana ni Ronald na maaaring ikamatay ni Abby ang sakit niya. Ibang klase ang kapit ni Ronald sa mga pag-aari niya. Sa totoo lang natatakot na ako. Natatakot na ako sa lagay namin ni Abby. Sabi ng mga magulang ko, umalis na kami sa puder ni Ronald. Mas makakabuti raw kung kami-kami na lang magkakamag-anak ang magtutulungan. Pero Tony, naisip ko rin na baka itigil ni Ronald ang pagpapaaral kay Abby kapag nilayasan namin ang asawa ko. Kaya hanggat hindi pa ako nakakabuo ng konkretong plano, wala akong magagawa kundi ang magtiis sa bahay kasama si Ronald. Pero lumipat na rin ako ng kwarto. Ayoko nang matulog katabi ang isang taong hindi ko na mahal. Tanging galit at sama ng loob na lang ang meron ako para kay Ronald. Ano ba yan? Pagod na ang katawan ko pero hindi pa rin ako makatulog. Dapat ata uminom muna ako ng tsaa para kumalmante ako. Oo, tama. Makapunta nga muna sa kusina. Asan ba yung tsinelas ko? Ito. Ronald! Anong ginagawa mo sa labas ng kwarto ko? Mildred, namimiss kita. Ay! Ronald! Anong ginagawa mo? Nakainom ka ba? Konti lang. Ba't mo ko niyayakap, Ronald? Ano ba? Mildred, pagbigyan mo na ako, ha? Ano bang sinasabi mo, Ronald? Ronald, bitawan mo ako, Ronald! Kahit ngayon lang, Mildred. Ronald, nababaliw ka na ba? Ayoko sa'yo! Hindi pwede yung ginagawa mo sa akin! Asawa kita, Mildred. Asawa kita. Karapatan ko to, di ba? Ayoko, Ronald! Hayop ka! Ayoko, sabi! Ronald, ayoko! Bitawan mo ako, Ronald! Anak nang, sinampal mo ako, ha? Ha? Anong karapatan mo sampalin ako, ha? Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Asawa lang kita. Tungkulin mo ang paligayain ako. Magubad ka na nga lang, di pa magawa. Ha? Tama na, nasasaktan na ako, Ronald! Awa ka! Malabang kayo sa akin, ha? Hindi pagmamalaki ka na, ha? Matapang ka na ba? Matapang ka na, ha? Abigail, wag ka dito na! Sarado mo yung pinto! Abigail! Tama na! Biniwan niyo si Mama! Abigail, wag! Tumayo ka dito na! Labas, Abigail! Tatawagin ko si Kuya Ma! Abigail, isa! Ronald, maawa ka! Tama na, Ronald. Nasasaktan na ako. Yung anak mo, hindi niya pwedeng makita yung mga ganito. Ronald, maawa ka. Tama na. Tama na, sabi! Saan ka pupunta, ha? Bumalik ka dito! Mildred! Hindi pa ako tapos sa'yo! Mildred! Abi, anak! Mama, tinawagan ko na si Kuya. Pumasok ka sa kwarto, dali. Ilak natin yung pinto. Mama! Ano nangyayari kay Papa? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka niya magagawang saktan, ha? Dito ka lang sa mama. Akong bahala sa iyo. Mildred! Mildred, labas! Malapit mo ako, babae ka! Mildred, labas sa amin! Puro na ako sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya magagawang pumasok dito, ha? Nakainom lang siya. Wala siyang lakas. Mapapagod din yan. Mapapagod din siya. Mildred!
Gising, Ma. Ma, Bakit, nak? Bakit? si Kuya nasa labas na. Halika, puntahan natin ang kuya mo. Brian! Brian! Ma, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Dadali kita sa ospital, ma. Hindi, nak, wag na. Umalis na lang tayo. Saka sinaktan ni Papa. Nasaan siya? Nasaan yung walang iyang lalaking yun? Anak, wag na. Umalis na lang tayo, nak. Ronald! Hoy, Ronald! Kuya, alis na lang tayo. Oh, hindi pala yung magaling kong panganay. Hayop ka! Brian! Brian, tama na. Umalis na lang tayo, anak. Wala kang karapat na saktan yung nanay ko! Brian, tama na. Umalis na tayo. Subukan mo Brian! lapitan ulit si Mama at si Abby. Hindi kita sasantuin. Wala akong pake kung tatay kita. Sa oras na saktan mo pa ulit yung pamilya ko, isa ka na lang ordinaryong tao sa akin. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Ikaw ang makukulong o ako. At ayos lang sa akin kahit ako yung makulong, Ronald. Basta ang kapalit nun, mawala ka na sa mundo. Brian, halika na, anak. Tama na. Isipin mo yung kapatid mo, anak. Tsak ka na! Halika na, Ma. Abby, malis na tayo dito. Tony, desidido na kaming lumayo sa asawa ko. Sa totoo lang, wala na akong balita tungkol kay Ronald. At ayoko muna siyang isipin. Mas importante sa akin ngayon si Abby. Dumulog na kami sa mga NGO at sa iba't ibang ahensya. May mga kamag-anak na rin akong nagpasabi na magbibigay din ng pera pang-opera ni Abby. Tony, 50 anyos na ako pero tila ngayon lang ako natuto sa buhay. Ngayon, alam ko na kung bakit maraming kababaihan ang gustong makipagsabayan sa mga kalalakihan. Dahil meron pa rin mga katulad ni Ronald na sobrang taas ang tingin sa sarili porket sila ang may pera. Kasangkapan ang tingin sa asawa at hindi katuwang sa buhay. Nagsisisi ako, Tony. Hindi ko nagawang magpundar para sa sarili ko. Kung nagawa ko lang sana ang mga pangarap ko, hindi siguro magiging ganito ang buhay namin ng mga anak ko. Pero sa kabila ng lahat, palagi pa rin ako nagpapasalamat sa Diyos dahil alam kong mas ligtas na kami ngayon. Hindi na kami masasaktan at magagawa na naming mamuhay ng masaya at higit sa lahat, meron na akong lakas ng loob na lumaban sa asawa ko man o sa kung anumang hamon ng buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Mildred. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.